Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Misteryoso 007. Sa pagkakataong ito, ako po ay muling magtuturo sa inyo ng isang orasyong panawag sa gumagambala sa iyong ginagamot. Kung halimbawa ay ikaw ay talagang kumbinsido na talagang may gumagambala doon sa taong nagpapagamot sa iyo, ay maaari mong gamitin ang orasyong panawag na to doon sa gumagambala. Okay? Gamitin mo tong orasyong ito at siguradong mapapakarga mo siya, mapapasapin. Gawin mo lang kapag kinuha mo itong orasyong ito, syempre didebosyonan mo siya. Debosyonan mo, konsagrahin mo, binyagan mo, mantrahin mo para sa iyong sarili upang kapag ito'y inyo lang ginagamit ay siguradong napaka-epektibo. Okay guys, nung nakaraang video nagturo ako ng mga panawag, at sa pagkakataong ito ay ituturo ko muli ang isang panawag. Ito ay itinuro ko na dati pa, pero para do sa mga taong ngayon lamang nakapag-follow o ngayon lamang nakita ang aking channel, ay ituturo ko muli itong orasyong panawag na to upang magamit din niya, magamit niya at makatulong upang mahuli ang gumagambala do sa taong kanyang gagamutin. Okay? So uulitin ko pong muli bago ka tumawag, bago mo tawagin ang gumagambala sa iyong ginagamot. Tiyakin mo sa sarili mo na ikaw ay handa na makipaglaban. Handa ka na makipagkumbate, handa ka nang labanan siya ng sabayan. Handa na ang spiritual mo at ang physical mo katawan sa mga ganitong gawain. Tandaan at laging tatandaan ninyo bago kayo haharap sa tao na inyong gagamutin ay magpoder kayo. Magpoder kayo. Huwag nyo hayaan na hindi kayo nakakapagpoder. Araw-araw nyo itong gawin. At para ikaw ay safe. Safe din yung ginagawa mo. At lalo na yung mga mahal sa buhay. Kasi kailangan ay handa ka. Handa sa anumang mga bagay. Okay guys, dahil lalo na kung ang mga papaano mo ay yung mga demonyo, impernalis palang matatawag mo, ay talagang kailangan mo ng tibay at lakas na spiritual. So ayun, lagi kong ulitin nga sa inyo na huwag kang magpapatalo. Okay? Huwag kang magpapatalo sa mga ganitong labanan. Pilitin mo manalo ka. Paano naman pipilitin manalo ka? Huwag mong gagamitin sa kaliwa yung mga orasyon na kinukuha mo. At sigurado na hindi ka matatalo kapag hindi mo ginamit sa kasamaan ang mga orasyon. Hindi ka, never ka makakatanggap ng pagkatalo. Tandaan mo yan, So, ang gagawin nyo ay tatas mo yung syempre papipikitin mo, parelax mo yung yung iyong ginagamot. Relax, sumandal ka, ganon. Relax, pikit, relax, tulungan ang sarili, walang iisipin kahit basta relax lang, parang natutulog lang siya, yun ang sabi mo, Dinintas mo yung kanang kamay mo sa kanyang uluhan. Titigan mo siya. Then, usal ka na ng mga invocation mo bago mo usalin yung orasyon na ituturo ko ngayon. So, for example, mo yung kanang kamay mo sa kapangyarihan ng lahat ng mga Diyos. Ganun, di ba? Hari ng mga hari, Panginoon ng lahat ng mga Panginoon. Yan, yung mga ganun, mga invocation. Di ba? Tinatawag ko kung sino man ang gumagambala
sa taong ito. Ganon, ano? Tinatawa mo ang gumagambala sa taong iyong ginagamot. Ganon, mga invocation. Saan ka man naroroon ngayon, mapapasa ilalim ka sa kapangyarihan ng Diyos na buhay. Ganon, ang masasabihin mo, di ba? Ikaw, yung invocation mo kung ano yung nasa puso mo. Ano? Yung iyong hangarin na matawag, na mahuli mo, yung gumagambal sa taong yon. Yun ang sasampalatayanan mo habang ikaw ay nag-uusal, ng invocation. Yung kagustuhan mo, humiling ka sa Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos na buhay. Ganon. Tinatawag ko ang espiritong gumagambala sa taong ito. Saan ka man ngayon naroroon, mapapasa ilalim ka sa kapangyarihan ng Diyos na buhay. Siyempre, kapag ikaw ay nag-i-invocation, kailangan naniniwala ka sa sinasabi mo. Naniniwala ka sa sarili mo na mahuhuli mo siya. Naniniwala ka sa inuusal mo na tutulungan ka ng Diyos na mahuli yung gumagambala sa iyong ginagawa. Hindi yung nag-uusal ka na ng mga ganyang invocation mo, tapos hindi ka naman naniniwala kasi nag-uusal ka pero ang isipan mo, mahuhuli ko kaya to. Di ba? Mahuhuli ko kaya to. Baka hindi ko siya mahuli. Huwag ganon. Di ba? Huwag ka mag-iisip ng ganon kapag ikaw ay nagtaas na ng kamay mo. Habang ini-invocation mo ito, naniniwala ka sa sarili mo na kaya mong hulihin na napakadali yung gumagambala. Yun ang iyong itatanim sa isip puso mo. Ganon, ha? Sa kapangyarihan ng Diyos na buhay. Ganon. Pwede mo rin naman, huwag mong isigawan, sa kapangyarihan ng Diyos na buhay. Ganon lang. Huwag ka masyadong, malakas ang boses. Okay? So, ngayon nga, nausal mo na yung invocation, Tinatawag ko ang espiritong gumagambala sa taong ito saan ka man ngayon naroroon. Pumasok ka sa kanyang katawan. Ngayon din. Then, kapag ganyan, uusalin mo na yung orasyon. So, eto ang orasyon. Sola mitam bargaram baibat bariu arum seiyum. Pag sa iyo mo, 3 ulit mo uusalin, 3 ulit mo uusalin sa iyong sarili, sabay ibabato mo sa kanya, ganun, ihampas mo sa kanya. Huwag mo ihampas sa kanyang mukha, baka paghampas mo, tinamaan yung mukha niya. Siyempre, gaganon mo. Diba, nakatas yung kamay mo. Nagtaas mo usalin yung orasyon, bato mo sa kanya. Mas maganda kung isasama mo ng padyak yung kanang paa. Pasok! Ihampas mo sa kanya. Pasok! Ganon. Pagkapasok mo, paghampas mo sa kanya ganyan, pasok! Jesus, dalam, dayos! Sabay galaw nung iyong pag-ipit. So, ganon lang, di ba? Ganon lang kadali ang magpasapi o magpakarga. So, ganon ang gagawin nyo. Hilong nyo lang, kailangan nasa isip at sa puso mo ang pagtawag. Maniwala ka sa ginagawa mo at sigurado mapapakargan mo siya. Okay? So, huwag kang matatakot. Pag napakargan mo na siya, huwag kang matatakot. Kailangan mo na siyang, kapag nasaktan na siya, kapag nasaktan na siya, buga ka na ng pamarusa mo. So, nasaktan na siya, saka mo siya igagapos. At sa susunod na video, ay ituturo ko po ang panggapos. Lubid na panggapos sa kanya. Nag-aapoy na lubid. Panggapos sa kanya. At yung pamako sa mga susunod na mga. Para hindi makawala. Kasi makakawala yan kapag hindi mo siya naipako at hindi mo siya naigapos. Okay? So, magkita-kita po muli tayo sa susunod na ating mga video. Ako po ang inyong lingkod na laging nagsasabi sa inyo, God bless you all. Bye!